Magandang umaga, hapon o gabi. Kung ikaw ay narito ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo na ang mensaheng ito ay handog namin para sa iyo upang ipaalala sa iyo na patawad ang simula ng tunay na kalayaan. Oo, maaring may mga bagay na mahirap, kalimutan o patawarin. Ngunit alam ko na ang Diyos ay handang magbigay sa iyo ng kapayapaan sa pamamagitan ng patawad. Simulan natin ito sa pamamagitan ng isang simpleng tanong. Paano mo mararamdaman ang kalayaan na dulot ng patawad? Sa unang hakbang ng ating debosyon ngayon, balikan natin ang kwento ni Jose sa Biblia. Sa Genesis 50:19-21, si Jose ay nagpasya na patawarin ang kanyang mga kapatid na sumubok siyang patayin at ibenta bilang alipin. Sa halip na maghiganti, sinabi niya, "Huwag kayong matakot, sapagkat hindi ba ako pinadala ng Diyos sa inyong harapan upang mangyari ang lahat ng ito?" Narito ang punto. Ang patawad ay hindi lamang tungkol sa iba. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa sarili ng kalayaan mula sa sakit at galit. Minsan madalas tayong mag-isip na ang patawad ay parang isang regalo na binibigay natin sa iba. Ngunit gusto kong ipaalala sa iyo, ang patawad ay mas maraming para sa iyo kaysa sa kanila. Kapag pinatawad mo ang isang tao, tinatanggal mo ang bigat ng galit at sama ng loob na nakakulong sa iyo. Sinasabi ng Diyos sa atin, patawarin ninyo at kayo'y patatawarin. Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Ano ang iyong pakiramdam? Nag-iisip ka bang mahirap patawarin ng isang tao na nakasakit sa iyo? Gusto kong sabihin sa iyo, huwag mag-alinlangan. Kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, ang Diyos ay handang tulungan kang magpatawad. Ipinapahiwatig niya sa atin, ikaw ay malaya sa sakit kapag pumili kang patawarin. Sa mundong puno ng kaguluhan, madalas tayong napupuno ng takot o pag-aalala. Ngunit sa Efeso 4:32, sinabi, "Sa gayon, kayo'y magkatao, magkapuspos ng kaawaan at patawadin ninyo ang isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ni Kristo." Narito ang pangako ng Diyos. May plano siya para sa iyo, isang plano ng kapayapaan at hindi kasamaan. Gusto kong magbigay ng challenge sa iyo ngayon. Huminto ka sandali at magdasal. Sabihin mo sa Diyos kung sino o ano ang gustong-gusto mong patawarin pero mahirap gawin. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay handang makinig at handang mag-alis ng mga pasanin mo. Ipaabot mo sa Kanya ang iyong mga pangamba. Ang isa sa mga pangunahing hamon sa ating pananampalataya ay ang pag-iisip na dapat nating harapin ang lahat ng mga bagay ng mag-isa. Pero tandaan, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga isipan. Minsan ang pinakamagandang bagay na magagawa natin ay manalig lamang kahit hindi natin nauunawaan ang kadahilanan ng mga pangyayari. Balikan natin ang kwento ni David nang siya ay nagkasala sa pagpatay kay Uriah at pagkuha sa kanyang asawa, si Bathsheba. Hindi siya agad nagpakita ng pagsisisi. Ngunit nang siya ay hinarap ni Nathan, ang propeta si David ay nagpasya na humingi ng tawad sa Diyos. Sinabi niya sa awit 51:10, "Lumikha ka ng isang malinis na puso sa akin, O Diyos, at i-renew mo ang tamang espiritu sa loob ko." Narito ang natutunan natin. Ang patawad ay simbolo ng bagong simula. Ngayon gusto kong magtanong sa iyo, paano mo mararamdaman ang presensya ng Diyos sa iyong buhay? Siguraduhin huwag mong hayaang ang mga negatibong emosyon na iyong nadarama ay mananatili sa iyo. Humingi ng lakas mula sa Diyos. Manalangin ka ngayon kahit sa simpleng mga salita at sabihin mo sa Kanya, "Panginoon, nais kong patawarin pero nahihirapan akong gawin ito. Tulungan mo ako." Ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit madalas tayong nawawalan ng tiwala ay dahil sa sobrang pag-iisip. Napupuno tayo ng negatibong posibilidad at nakalimutan nating ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Tandaan, ang Diyos ay mas malakas kaysa anumang problema mo. Hindi niya tayo iiwan sa mga pagsubok na hindi natin kayang harapin. Gusto kong magbigay ng isa pang challenge sa iyo ngayon. Magbukas ka ng Biblia. Basahin mo ang mga talatang sumusubok sa iyong pananampalataya. Simulan mo sa Mateo 6:14, Marcos 11:25 o Colosas 3:13. Ang Biblia ay puno ng mga pangako ng Diyos na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at lakas. Sa mundong puno ng kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay ang ating tagapagbigay katiyakan.
Hindi niya kami pinapalayo sa problema, ngunit binibigyan niya kami ng kapangyarihan para harapin ang mga ito. Huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang bawat problema ay pwedeng maging daan para sa atin na lumapit pa sa Diyos. Sa halip na matakot, gamitin natin ang mga ito bilang oportunidad na lumago sa pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ngayong araw na ito, gusto kong magbigay ng isang simpleng aksyon para sa iyo. Magpasalamat ka sa Diyos. Kahit na maraming problema ang iyong hinaharap, subukan mong humanap ng isang bagay na mapasasalamatan mo sa Kanya. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang paraan upang maiba ang ating pananaw at matutunan nating makita ang plano ng Diyos sa gitna ng mga hamon. Sa kabila ng mga hamon, tandaan natin na ang Diyos ay laging may plano para sa ating ikabubuti. Hindi niya tayo pinapahamak, siya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga ito. Huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay may hawak sa lahat. Sa huling hakbang ng ating debosyon ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo, ikaw ay minamahal ng Diyos. Hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwanan. Kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay, naroon siya para sa iyo. Kaya't kung ikaw ay nahihirapan ngayon, huwag kang matakot. Magdasal ka, lumapit sa Diyos at ipagkatiwala ang lahat ng iyong mga problema sa Kanya. Bago natin tapusin ito, gusto kong tanungin ka, nakikita mo na ba ang plano ng Diyos sa iyong buhay? Kung oo, magbahagi ka ng iyong karanasan sa iba. Kung hindi pa, tandaan, ang Diyos ay may plano kahit hindi mo pa ito nauunawaan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung gusto mong magpatuloy sa pagkilala sa plano ng Diyos sa gitna ng mga hamon, huwag kalimutang isubscribe sa channel na ito. Dito, ipinapakita namin sa iyo na may plano ang Diyos at gusto naming maging kasama mo sa iyong spiritual na paglalakbay. Kapag isubscribe mo ang channel na ito, makakakuha ka ng higit pang mga mensahe ng pag-asa at kapayapaan para sa iyong buhay. Huli akong ipaalala sa iyo, huwag matakot. Ang Diyos ay may plano para sa iyo. Sa huli, tandaan mo, ang Diyos ay laging kasama mo. Salamat sa pagtingin at sana ay maging mapagpalang araw mo. Amen.